Nehemiyas, Kabanatang 1 hanggang 3. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Nanalangin si Nehemiyas para sa Jerusalem. Pumunta si Nehemiyas sa Jerusalem. Ang mga Levitang nagtayo ng pader. Nehemiyas, Kabanatang 1. Nanalangin si Nehemiyas para sa Jerusalem. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiyas na anak ni Hakalias. Noon ay ika-9 na buwan ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemiyas ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod, nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin niyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayo'y mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayo muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Nehemiyas, 2 Kabanata. Pumunta si Nehemiyas sa Jerusalem. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, iniabot ko sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sambalat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Amonita
na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita. Sila'y lubos na nagalit. Ang muling pagtatayo ng pader. Dumating ako sa Jerusalem. 3 araw na ako roon ay hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal, at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahangon na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman nito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, "Ano ang ginagawa ninyong yan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari?" Sinagot ko sila, "Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem." Nehemias, 3 kabanata, mga parteng ipinagagawa. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ni Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga-Jericho. Si Zakur na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angkan ni Hasenaa. Nilagyan nila ito ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakoz. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mesezabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tekoa. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joyada na anak ni Paseya at si Mesulam na anak ni Besodeas. Sila rin ang naglagay ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa ni Melatias na taga-Gibeon at Hadon na taga-Meronot at ng mga taga-Gibeon at Mizpa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Eufrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na platero, anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hur na si Rephaias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedaias na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatus na anak ni Hasabneas. Ang bahaging kasunod hanggang tore ng mga hurno ay ginawa ni Malkiyas na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salum, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya'y tinulungan ng kanyang mga anak na babae.
Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay itinayo ni Hanun at ng mga taga-Zanoa. Sila rin ang nag-ayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila. Ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay inayos ng anak ni Rekab na si Malkiyas, pinuno ng distrito ng Bet Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Colhoze na si Salum, pinuno ng distrito ng Mizpa. Binubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela, patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at ng himpilan ng mga bantay, ang nag-ayos ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, pinuno ng kalahating distrito ng Betsur. Ang mga Levitang nagtayo ng pader. Ito naman ang mga Levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hashabias, pinuno ng kalahating distrito ng Kiela. Ang anak ni Henadad na si Babay, pinuno ng kalahating distrito ng Kiela, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Jeshua na si Ezer, pinuno ng Mizpa. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Ang anak ni Zabai na si Baruk ang gumawa ng kasunod na bahagi, mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakoz na si Meremot. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga paring nagtayo ng pader. Ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Sina Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Azarias na anak ni Maasiyas at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay. Mula dito hanggang sa sulok ng pader, ang nag-ayos naman ay si Binui na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzay. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tore sa itaas ng palasyo, malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ofel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang iba pang mga manggagawa. Ang mga taga-Tekoa naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ofel. Isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Zadok na anak ni Imer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Sekanias na si Simaiyas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selemias at si Hanun, pang-anim na anak ni Zalaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesulam na anak ni Berekias naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malkiyas na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader.